Ngayong araw mga tol, nasa harapan naman natin itong isa pang bagong color variant ng Honda Click 125 standard version. So bali yung tawag nila sa color variant na to ay Pearl Silvestris Gray. So glossy yung finish nung pagka-gray niya, no, tapos may mga highlight tayo sa gilid o sa side profile niya ng mga orange and black. So kung pinapanood mo tong video na to ngayon at isa ka sa nagbabalak maglabas ng Honda Click 125 ng ganitong color variant at wala ka pang idea kung ano ba yung kayang i-offer sa iyo ng Honda Click 125 ngayon. So dito sa video na to, samahan mo ako, alamin natin yung specs and features, isa-isahin natin yung bawat detalye at syempre alamin na rin natin kung magkano na ba yung presyo nito ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Sa ngayon mga tol, ang presyo ng Honda Click 125 dito sa Honda Prime Cycle na Cebu, Batangas branch ay 82,850 pesos para dito sa standard version. And kung installment ang balak nyo, ang minimum down payment dito ay 5,900 and syempre payable to 12 months hanggang 36 months. So kung taga Nasugbu, Batangas lang kayo, dito lang ngayon mga tol sa Honda Prime Cycle Nasugbu, Batangas besides Macdo Nasugbu. Sa makina nito ay ginagamitan to ng 125cc engine displacement 4-stroke 2-valve single overhead cam liquid cooled ESP engine. And naka-fuel injected na rin to mga tol, kaya matipid lang din kumonsumo ng gasolina na kayang umabot hanggang 50 km per liter more or less. Kaya naman ito mag-produce ng 8.2 kW at 8,500 RPM at max torque na 10.8 Nm at 5,000 RPM. At equipped na rin ito ng ACG or alternate current generator. So ito yung kapag in-start natin yung engine niya, wala tayong maririnig na ingay ng starter. Speaking of starter mga tol, electric push start lang yung meron tayo dito sa Honda Click 125 ngayon. So wala siyang kickstarter, kaya palit battery agad to pag naubusan ng battery, ano. So meron naman siyang battery voltage dun sa meter panel niya, kaya ma-check rin natin kung okay pa ba yung battery natin. Pagdating naman sa looks ng color variant ng Honda Click 125 na to na Pearl Silvestris Gray, so yun nga, glossy yung finish nung pagka-gray niya, tapos may mga highlight tayo ng orange and black dito sa parting gilid, ano, sa side profile niya dito sa unahan. And meron din siyang decals dito, yung pinaka-brand niya na Click at yung Honda. So yan, color white yung font color niya. At yung style nung pinaka-decals niya o yung graphic design niya dito, may mga lines tayong makikita dito. And meron din siyang parang winglet dito, no, itong kulay itim na plastic na to. And dito sa kabilang gilid, ganun din naman yung makikita nating graphic design niya dito, kaya lang wala yung decals na Click dito sa part na to. And dito naman sa part na to, sa head cowling niya, very stylish din ng design at talagang may pagka-sharp din yung datingan. Tapos meron siyang decals dito na Honda. And dito naman sa part na to, very premium din talaga ng combination ng glossy black parts niya at yung gray parts niya, no? So pare silang glossy, kaya maganda rin sa mata. Pagdating naman dito sa mismong ilaw natin o sa headlamp, naka-split design siya, kaya talagang napaka-sporty ng design niya. At the same time, may pagka-aggressive din yung datingan. At ang maganda rito mga tol, LED na yung ginamit na ilaw dito, no? Ganun din sa daytime running lights niya and sa turn signals. So dito nga pala nakapwesto yung pinaka-turn signals natin, tapos dito naman nakapwesto yung daytime running lights niya. Dito naman sa front fender niya mga tol, glossy yung finish ng paint niya, tapos color gray siya, no, yung body color niya. Then meron siyang decals dito na combi brake. Pagdating sa suspension natin, naka-telescopic fork tayo dito from Showa, no? So talagang quality yung front suspension natin. Then sa brakes naman, naka-wavy disc tayo with single piston caliper at equip ito ng combi brake system. So ito yung kapag pinrest natin yung rear brake o yung left brake lever, so sasabay yung front brake ng 30%. Pagdating naman sa size ng gulong natin dito sa front, may suot itong 90/80 rim 14 and naka-tubeless na rin to. Pagdating naman dito sa side profile natin sa bandang likod, ano, talagang napaka-stylish ng graphic design niya dito. So meron siyang malaking nakasulat dyan na Click, and sa baba nito may nakasulat na liquid cooled. At nagustuhan ko rin yung design ng grab bar natin dito, no? So para siyang dumuktong dito sa fairings niya, no, dito sa part na to. Pagdating naman sa taillight niya, LED na rin yung ginamit na ilaw dito and very sporty rin ang design. And sa turn signals naman, LED na rin yung ginamit dito, tapos meron siyang ilaw sa plaka and meron na ring reflector dito for added visibility na din. At napaka-sporty rin talaga ng design ng rear fender natin dito mga tol. Pagdating naman dito sa rear suspension natin, naka single shock absorber tayo dito, and sa brakes naman naka drum brake siya dito. Ang maganda dito, meron siyang brake lock, ano. So nandun yun sa left brake lever. So kapag nilock natin doon, syempre hindi basta bantay o atras yung motor natin o itong Honda Click kapag nagpark tayo sa mga incline na parking area.
At sa gulong naman dito sa likod may sukat itong 100/80 rim 14 and tubeless na rin yung ginamit dito. Pagdating naman dito sa meter panel natin mga tol, talagang napaka-premium at napaka-stylish ng design niya, no? And very compact din ng design at maganda rito, naka fully digital meter panel na rin siya. So dito natin makikita yung info nitong Click 125 ano. So meron siya ditong fuel gauge, yung speedometer niya. So yan, meron siyang trip meter, yan meron siyang trip A, trip B, average fuel consumption, battery voltage, at yung total na tinakbo na o yung odometer. And ang isa sa nagustuhan ko rin dito, meron siyang digital clock. At meron din tayo ditong mga light indicators tulad ng turn signals, yung high beam indicator niya at yung check engine indicator. Sa mga switch naman sa handlebar mga tol, dito sa kanan meron lang tayo ditong electric push start. So wala siyang on and off ng ilaw ano. So naka automatic headlight on na rin to. Kapag gini-start natin yung makina, nakabukas lang yung ilaw niya. So for safety purposes din yon, para visible tayo sa mga kasabay natin sa daan. And dito naman sa kaliwa yung high and low beam, busina at yung turn signals. Pagdating naman dito sa susian, naka mechanical key shutter tayo, no? So dito natin bubuksan yung upuan. So itatapat lang natin yung susi niya sa seat, tapos pipindutin lang natin sa gilid na may button siya at magbubukas na yung upuan natin. So very convenient, pipindutin lang at magbubukas na yung upuan. And dito na rin natin ilalak yung handlebar. Dito naman sa baba niya meron tayong maliit na packet dito, no? Utility packet na pwede natin paglagyan ng basahan ng coins etc. And dito naman sa kabila may cover yung utility packet natin dito, no? So safe yung gamit natin dito o yung cellphone natin kapag nilagay natin dito. And na maganda rito, meron siyang USB port na magagamit din natin kapag maglo-long ride or sa mga delivery services, magagamit natin tong pang-charge sa mga mobile gadgets natin or sa smartphone. So try natin ilagay yung normal size ng smartphone, ano? So ayan, lagay natin yung cellphone natin and sara natin tong cover. So yun mga tol, kasyang-kasya sa loob. Safe na safe yung cellphone natin sa loob. And meron din siyang utility hooks dito, no? So napaka-useful yan lalo na kung mamimili tayo. So isasabit natin dyan. And kung marami-rami yung mga pamili natin, meron siyang floorboard dito, no? Na pwede rin natin paglagyan ng mga pinamili natin. At yung battery niya dito nakapwesto, no? Sa floorboard niya sa ilalim. And dito nga pala sa side stand niya mga tol, no? So hindi aandar yung makina nito kapag nakababa yung side stand. So kailangan itataas natin. And dito sa kabilang side, meron siyang sporty muffler design, ano? And dito nga pala nakapwesto yung cooling system niya, no? O yung radiator niya. And pagdating naman dito sa upuan niya, maganda rin yung cushion na ginamit, ano? So malambot siya, masarap upuan. And maganda rin yung cover na ginamit dito. Meron siyang grip para hindi madulas. Naka semi step seat design din siya, kaya bumagay dito sa pagka-sporty ng disenyo ng motor. And dito naman sa ilalim ng upuan niya, meron tayong yung storage dito, no? So medyo malaki yung storage niya, yung underseat compartment. Kasya dito yung standard size ng helmet or kaya yung half face helmet. And sa tabi naman nito, andito yung fuel tank niya na may sukat na 5.5 liters fuel tank capacity. Pagdating naman sa seat height niya mga tol, hindi naman ganun kataas, ano? May sukat naman itong 769mm at yung ground clearance naman ay 131mm. And sa bigat naman may timbang itong 112 kilograms. So hindi rin siya ganun kabigat, kaya madali lang gamitin, magaan lang. So kahit yung mga nagsisimula pa lang magmotor ay pwede itong Click 125, ano? So hindi kayo mahihirapang gamitin to. So yun ang update natin mga tol para dito sa Honda Click 125 na may color variant na Pearl Silvestris Gray. Kaya kung malapit kayo sa location na to dito sa Honda Prime Cycle, nasa Batangas branch, at naghahanap kayo ng ganitong kulay ng Honda Click, so available dito sa Honda Prime Cycle mga tol. So puntahan nyo lang dito sa showroom nila para makita nyo rin. At kung umabot kayo sa part ng video na to at para sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. And kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page para like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.